Mga kapuso, hanggang kailan kaya mararanasan ang maulang panahon? Alamin natin kasama si Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, posibleng magtagal pa at magpatuloy ang mga pag-ulan dala ng habagat sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong linggo. Kita po natin sa satellite image yung mga kaulapan na dala po ng habagat na sakop yung halos buong Luzon at pati na rin ang ilang bahagi ng western portions ng Visayas. Kaya kahit wala pong bagyo o sama ng panahon dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, nararanasan pa rin yung mga pabugso-bugsong ulan at malakas na hangin. May nakaka-impluwensya pa rin kasi dito po sa habagat gaya ng mga bagyo sa labas ng ating PAR, kasama pa rin po dyan. Yun pa rin may international name na Dolphin. Dito po yan tumama naman sa China. At yung bagong nabuo na meron pong international name na Pelu. Malayo po itong bagyong Pelu, nasa 3,000 kilometers sa silangan po ng extreme northern Luzon. Kumikilos po yan pasilangan, kaya po hindi natin inaasahang papasok sa PAR dahil nga paiwas o palayo po yan dito sa ating bansa. Pero again, kahit po walang bagyo dito sa PAR ngayon, may pabugso-bugsong ulan pa rin sa ilang lugar dahil nga po sa habagat. At yung mga pag-ulan po ngayong kapuso, ito po na inaasahan po natin, minsan mahina hanggang sa katamtaman pero bigla-bigla pong lalakas at kasama po nito yung malakas din na hampas ng hangin, kaya ingat pa rin. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas mataas pa rin ang tsansa ng ulan dito yan sa Ilocos Provinces, Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, ganoon din po dito sa Mindoro Provinces at sa ilang bahagi ng Palawan. Sa hapon, meron na rin po mga pag-ulan sa Cagayan Valley, ganoon din sa Cordillera Region, iba pang bahagi ng Central Luzon at pati na rin sa iba pang bahagi ng Mimaropa. May mga kalat-kalat ulan din tayo nakikita dito po yan sa may Calabarzon at pati na rin sa Bicol Region. May mga malalakas na ulan pa rin pong mararanasan dito sa malaking bahagi po ng Luzon, kaya maging alerto pa rin sa posibleng pagbaha o landslide. Lalong-lalo na po kung sunod-sunod na araw na po kayong inuulan, pwedeng malambot o saturated na po ang lupa at medyo nahihirapan na pong sumipsip ng tubig. Dito naman sa Metro Manila, pabugso-bugso pa rin po yung ulan at hangin. Ibig sabihin po niyan, pwedeng mas mahaba na po yung mga break o pagitan po ng mga pag-ulan. Huwag pa rin pong makampante kapag medyo kumakalma yung panahon dahil posibleng may kasunod pa po itong mga pag-ulan o bugso ng hangin pagkatapos ng ilang oras. May mga pag-ulan din po dyan sa may Antique at pati na rin sa may Negros Island Region sa umaga. At pagsapit naman ng hapon, posible na rin po makaranas sa mga pag-ulan ang iba pang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Pero mga panandalian lang po yan. Ganon din sa ilang bahagi nga po ng Mindanao. Ito po ay dahil naman sa localized thunderstorms. Kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Ayon po sa Pag-asa, Wednesday onwards ay pwedeng unti-unti nang mabawasan yung mga pag-ulan maliban lang po sa western portion ng Northern at Central Luzon gaya po ng Zambales, Bataan, Benguet, pati po dyan sa may Occidental Mindoro. Sa iba pang bahagi po ng ating bansa, meron pa rin naman tsansa ng mga pag-ulan dahil pa rin po sa habagat pero hindi na kasing tindi ng naranasan natin itong weekend. Pero kahit po hindi kasing tindi, meron pa rin pong mga pag-ulan kaya maghanda pa rin po tayo. Samantala, eto naman mga kapuso, may iba pang sama ng panahon na posibleng mabuo sa paligid po ng ating bansa. At yung iba po rito, posibleng mabuo dito mismo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy po natin yung tututukan sa mga susunod na araw, lalo na kung tataas yung tsansa po nito na maging bagyo at kung hahatak o mag-e-enhance din po yan ng habagat. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News.